Ito ang top 5 most common reason kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nag-start ng iyong negosyo. Okay? Una dyan ang takot mag-fail or mapahiya. Okay? So kahit ako, dinanas ko yan. Ayaw ko, yan yung isa kahinaan ko, yung mapahiya ako. Ayaw ko talaga ako napapahiya. Pero nilagpasan ko yan. Kasi kapag hindi ko nilagpasan yan, hindi ako makakapagsimula ng negosyo. Okay? So, especially sa Pilipinas, di ba? Ang criticism, napakataas. So, magkamali ka lang, kita nila. Pero yung mga tama mong ginawa, hindi nila nakita. Nalimutan na, tama? So, same din sa pag gumawa ka ng mabuti, kahit 1,000 pa yan, isang pagkakamali mo lang, yun na yung matatandaan nila. Malilimutan na yung mabuting ginawa mo. Pero, tandaan mo, ikaw ang makikinabang kapag binaliwala mo yung failure. Kasi ang failure is kasama talaga yan sa progress. Ang failure kasi, ang pagiging talunan is hindi yung resulta. Okay? Kasama yun sa progress. Magiging resulta lang yun kapag nag-stop ka doon. Na-fail ka, nag-stop ka, tapos na. Yun yung resulta. Pero kung nag-keep going ka, hindi pa yun. Kasama lang sa progress yun. Okay? Required yun. Kahit sinong mga top billionaires, mayamang tao sa Pilipinas, dinanas yan. Okay? Pangalawa, walang kapital, takot mawala ng pera. So, takot ka mawala ng pera. Okay? Ito ang tandaan mo. Ako, naging mentality ko na, hindi ako takot mawala ng pera. Mas takot ako na mawala ng alaman. Kapag marami kang alam, marami kang skills, okay? Mag-build ka ng skills mo, iba't ibang skills, or kahit isa lang, magsimula ka sa isa. Susunod na yung pera na yan, okay? Hindi kapital, okay? Lahat sa negosyo, hindi kapital talaga ang dahilan. Okay, hindi talaga yun yung dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-negosyo. Dahilan talaga is wala kang skills. Okay, yun lang yung pumapasok sa isip mo kasi nga nandyan ka pa sa mentality na akala mo pera ang kailangan para magsimula ng negosyo. No. Skills ang kailangan, okay? Skills at guts na simulan agad. Okay, hindi mo kailangan maging mag-overthink. Tandaan natin yan, overthinking, pangatlo yan. Kailangan magsimula ka agad, okay? Magsimula ka kahit wala ka pang kapital. Kung ano yung meron ka ngayon, doon mo simulan, okay? Pangatlo, overthinking. And ang gusto lagi, perfect agad. Walang ganun, okay? Hindi pa ako ready. Kaya hindi ka pa ready kasi iniisip mo perfect dapat at may puhunan ka na, may pwesto ka na, may product ka na maganda, mabili agad. Walang ganun, okay? Kailangan, simulan mo lang. Huwag kang mag-overthink. Yan yung sinabi ni Mark Zuckerberg na kung ginawa niya ang Facebook, gusto niya perfect agad, hindi wala pa sana ng Facebook. Kasi tayo, ganito kasi nag-work yan. Kapag inisip mo na perfect agad, mag-overthink ka hanggang makikita mo, ang daming kailangan palang i-perfect hanggang hindi mo nasisimulan. Ay, wag na lang. Balik na lang ako sa ginagawa ko. Kasi inisip mo, kailangan perfect agad. Which is hindi ganun. Kailangan simulan mo na. Kung ano yung meron ka, simulan mo agad. Pagkasimula mo, along the way, doon mo mapipigure out kung ano yung kailangan mong i-adjust. Okay? So yan ang ginawa. Yan ang tinatawag na innovation. Okay? Nag-i-innovate ka during the process. Hindi yung in-innovate mo na agad hanggang dulo. Walang ganun. Kaya nga tayo may mga technologies na mga high-tech na ngayon kasi ganun yung nangyari, innovation. Kaya hindi yung, alam nga naman, pagka-invento mo ng isang technology, pang 3,000 years na agad yung pagka-high-tech niya. So, hindi ganun. Okay? Kailangan may process. During the process, dun ka nag-innovate. Dun ka nagkakamera ng ina-adapt mo yung mga na-experience mo kung nag-fail ka man. Okay? So, huwag ka mag-overthink, simulan mo agad. Okay? Sinasabi ko din yan sa mga employees namin na kung ikaw yung may balak magnegosyo, bilang empleyado ngayon, ano ba yung ginagawa mo na? Halimbawa ikaw, gusto mo magkameron ng coffee shop. Habang nagtatrabaho ka ba? Anong ginagawa mo? Pagka-uwi mo, ang ginagawa mo ba? Nagmo-Mobile Legends ka? Nag-scroll ka lang sa Facebook? Or inaaral mo na kung ano yung pinakamasarap na kape? Ano yung mga uri ng kape? Ano yung the best na baso? Ano yung the best na place? Ano yung gusto ng mga coffee lovers? So doon pa lang, magalaman mo na kung isa kang negosyante talaga. Okay? Pang-apat, comfort zone. Yan. Stable na sweldo. Isa pa din yan. Natatakot ka na pag bigla kang nag-switch from trabaho to business, mawawalan ka ng stable income.
yan din yung isa pinaka nag-struggle talaga ako. Ang hirap mag-move. Pero kailangan mo harapin yan. Okay? So yung iba, may mga strategic approach sa ganyan. Tulad ko, ang ginawa ko nun, hindi agad ako umalis sa trabaho. O kaya naghanap ako ng part-time na nag-part-time ako noon. Actually, trabaho ako tapos sinabi ko na magko-commission base na lang ako. And habang nag-commission base ako, tinatrabaho ko na yung business. Okay? Tapos may ibang part-time pa akong ginawa. So, ganun. So, depende sa'yo. Kung may capital ka na, may puhunan ka na, pwede kang mag-switch agad kasi may mga ganun. So, pero mas mataas yung risk. Pero depende sa'yo. Okay? Pero kaya ang suggest ko, habang nagtatrabaho ka, mag-build ka na ng skills. Mag-build ka ng skills, mahalin mo yung trabaho mo. Kung ano yung tinatrabaho mo ngayon, pagalingin mo yung sarili mo dyan at pwedeng yun din yung maging business mo. Ganun ang pwede mong gawin. Okay? Kung ano yung mahal mo din gawin, ano yung gusto mong gawin. Yan. Comfort zone. Natakot mawala ng stable na income, which is valid naman yan. Okay? Panglima, ito ang pinaka-top ito sa lahat. Ito na rin yun. Takot sa sasabihin ng iba. Okay? Yan na rin yun yung para sa number 1. Takot sa sasabihin ng iba, lack of confidence. Okay? Ito sasabihin ko sa iyo, walang pakialam yung mga yan kung mag-success ka o mag-fail ka. Okay? Ang gusto lang yan is mahila ka pababa. Kaya nagkakameron kasi ng kaya ka natatakot sa sasabihin ng iba kasi ayaw mo magmukhang kawawa ka. Halimbawa ikaw, tulad ikaw, professional ka, pwedeng ikaw is engineer or sabihin na nurse or any professions na meron ka ngayon, na kung ano ka man ngayon. Natatakot ka sa sasabihin ng iba kasi isipin mo nga naman, nagtapos ka ng 4 years, yung iba 10 years pa. Tapos, makikita ka nila magbebenta lang. Okay. Kasi pag sinabing negosyo, laging involved ang pagbebenta. Hindi po pwedeng hindi kasama ang pagbebenta. Kahit anong business, nagbebenta yan. Feeding service, products, etc. So, usually ganun. Bawa ikaw. Kaya may mga nababaltaan ka na, mga professionals na nag-suicide, kinitil ang buhay. Kasi, yung iba pa nga, summa cum laude, natapos ng buhay. Kasi nga, mataas yung expectation sa kanila. Ngayon, dahil hindi nila ma-achieve, iba na kasi ang labanan kapag dating sa school at sa tunay na buhay. Mas mahirap sa tunay na buhay, pero mas worth it. Okay, mas worth it kapag ginalingan mo sa tunay na buhay. Kaya kung ikaw is puro palaro lang card ang nota mo, it's okay. Kahit ako, ganun din. Okay? Hindi kasi nagtatapos sa school. Okay? Tatapos siya. Actually, hindi natapos hanggat buhay ka. Magkakaalaman sa tunay na buhay. Execution. Kasi puro dun sa school kasi, yes, may matutunan tayo, pero more on topic lang, sinasabi lang, pero hindi ina-actual na ginagawa. Okay? Kahit sa business, di ba? Tinuturo lang. Yes, may matutunan ka, pero iba pa rin kasi kapag actual. Okay? Kaya kung natakot ka sa sasabihin ng iba, hindi ka pa rin talaga ready mag-business. Okay? Dapat ayusin mo ang mindset mo muna na dapat wala kang pakialam sinasabihin ng iba. Okay? Dapat focus ka lang dun sa goal mo, dun sa gusto mong ma-achieve. Kasi at the end of the day, hindi naman sila magpapakain sa iyo. Ikaw pa rin pa. Anong gusto mo? Pag tumanda ka, magsisisi ka or tatanggapin mo na lang yung sitwasyon or gagawa ka ng paraan ngayon. Ayan. So, dapat baguhin mo din yung surrounding mo. Kung yung mga nahihiya ka dun sa surrounding mo na baka kung ano sabihin nila, magbago ka ng kaibigan, magbago ka ng circle, ganun talaga. Hindi mo naman sila aawayin, mag-change ka lang ng circle. Okay, tandaan mo, sabi sa James 3:9, people are made in the likeness of God. Okay? People are made in the likeness of God. Tapos ikaw, pinagdududahan mo yung sarili mo, takot ka magsimula, takot ka gawin yung mga bagay, takot ka sa sasabihin ng iba, pero we are made in the likeness of God. Okay? God is so powerful, siya yung pinakamakapangyarihan. Kaya dapat, tandaan mo na, kaya mong gawin kahit ano yung ibigay sa iyo ni Lord. Kaya mo yan. Kasi nga, we are the likeness of God. So ngayon, mag-isip ka, simulan mo na yung negosyo na naiisip mo. Sana nakatulong sa iyo ito at ang pagbigay ng inspiration. Gawin mo yan kasi dinanas ko din yan. Nagsimula agad ako nung naisip ko na kailangan na. Okay? Kailangan ko. At ang isa naging motivation ko din is yung magulang ko.
na mapagawa ng bahay at ngayon ay napagawan ko sila at yun yung isa sa pinakamasarap na feelings na achievement na nagawa ko. Okay? At magdo-domino effect na yun. I-build up ka ng confidence, mas marami ka ng idea maiisip, hindi ka na takot magnegosyo kahit anong negosyo ang pasukin mo. Okay? And tuloy-tuloy na yung skills and knowledge na makukuha. Kagandahan, mas marami ka ng time. Patulad itong ginagawa ko, mas marami akong time gumawa ng mga video na makakatulong sa inyo. See you in the next video and sana nakatulong. Bye-bye.